Pwede po bang sabihin po natin, my family will be saved. Okay, sabihin po natin, my family will be saved. Yan. Ang aking pamilya, ang ating pamilya ay maliligtas. Yan po yung shinare ko po last Sunday. Ang ating pong series pa rin ay I Love My Family series. Okay, ngayon po umaga, ang title po na nais ko pong i-share ay Jesus will restore my family. Sabi po natin, Jesus will restore my family. Okay, sige nga, pwede bang pakita natin? Yan. Okay. Sa Mark chapter 5, verse 1 to the following verses, ito po yung nakasulat. Okay? Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Okay. Saan daw po nakatira yung lalaking sinasapian ng masamang espiritu? Sa libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Sobrang lakas nito. No? Kahit naka-chained ang kanyang kamay, ang kanyang paa, ay hindi siya kayang igapos. Verse 4, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Pag siya inaawat ng kanyang pamilya, maybe ng kanyang magulang, or maybe ng kanyang asawa, o mga kapatid, o kapitbahay, o kaibigan, walang nakakapigil sa kanya. Sobrang lakas nitong tao na to na demon possessed. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito, wala nang nakakapigil sa kanya. Verse 5, araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. At sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Verse 7, sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Yung demon possessed, o ang evil spirit, ayaw niya na pinapakialaman siya. Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo bang pinapakialaman ka? Kung ayaw mong pakialaman ka, demon possessed ka ba? Kasi yung dito, yung demon possessed, ayaw siyang pinapakialaman eh. Pag ikaw yung anak, ayaw mong pakialaman ng nanay mo, ng tatay mo, eh baka demon possessed ka. No? Pag ikaw yung kapatid, no, ayaw mong pinapakialaman ng kuya mo, baka demon possessed. Okay, sabi po riyan, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Okay, verse 8. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka sa taong ito. Verse 9. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Tanong ni Jesus dun sa demon possessed na lalaki. Sumagot yung lalaki, batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. Ibig sabihin ng batalyon sa English, legion. Verse 10. At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yon. Verse 11. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu
pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy. Verse 13, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa. Sabi po natin, legion of demons. Pag sinabing legion sa Bible, sa Roman military number, pag sinabing legion, ito'y tumutukoy sa 3,000 o 6,000 mga kawal. Ang dami. Kaya yung evil spirit na naroon sa lalaki ay nasa 3,000 evil spirits. Kaya pala sobrang lakas niya. Yun ang ibig sabihin ng legion. Nasa 3,000 o 6,000 mga sundalo. Okay. At isa pang kondisyon nitong lalaki na to ay yung mga tanikala niya sa kamay at sa paa, walang kapangyarihan sa kanya. Hindi siya kayang igapos nung mga tanikala na yon sa kanyang paa, sa kanyang kamay. Madali niya itong nasisira, nalalagot yung mga tanikala. Walang sino man ang makasupil sa kanya. Walang sino man ang makakontrol sa kanya. Even his family, hindi siya makontrol. Yung kanyang tatay, hindi siya makontrol. Yung kanyang asawa, hindi siya makontrol. Yung kanyang kapatid, hindi siya makontrol. Mga kaibigan niya, kapitbahay niya, hindi siya makontrol. Sobrang lakas niya. At siguro dahil na nakik siya sa kanyang pamilya, sa mga kapitbahay, siguro naitaboy siya ng mga tao. At doon na siya nanirahan sa mga libingan, malayo sa mga tao, malayo sa kanyang pamilya. Wala siyang komunikasyon sa kanyang pamilya. Napalayo na siya sa kanyang pamilya. Tuluyang nasira ang kanyang pamilya. At doon sa libingan, lagi siyang sumisigaw. Sa English, ang ginamit ay cry, hindi shout. No? He would cry out and cut himself with stones. Lagi siyang umiiyak doon sa libingan. Siguro pag gabi, no, sisigaw siya. Iiyak siya lagi, umiiyak siya lagi. At sinusugatan niya yung kanyang sarili. He was destroying himself. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Sinisira niya ang buhay niya. Pinapatay niya ang kanyang sarili. Ito ang kondisyon nitong lalaki na to na demon-possessed. Yung kanyang pamilya, mga kaibigan, wala nang magawa sa kanya. Hindi na siya matulungan. Nawasak ang kanyang pamilya dahil sa kanyang sitwasyon. Kung ikaw ay isa sa pamilya nitong tao na to, kung ikaw yung magulang nito, ikaw yung kapatid nito, ikaw yung asawa nito o anak nito, ano mararamdaman mo? How would you feel? Kung tatay mo to, kapatid mo to, anak mo to, asawa mo to, ano mararamdaman mo? Siguro, mararamdaman mo yung pain, yung sorrow, mararamdaman mo yung hopelessness, bitterness, self-pity. Maybe ito yung mga pwede mong maramdaman dahil dun sa kondisyon nung mahal mo sa buhay, nung pamilya mo. Meron po ba kayong pamilya na ganito? Meron po ba kayong mahal sa buhay na ganito ang sitwasyon? Possessed ng evil spirit or maybe hindi possessed pero influence ng kaaway, under influence ng kaaway. Meron ba kayong pamilya na katulad nito, broken? Nasira na yung pamilya niya dahil napalayo na siya sa kanyang pamilya. No? Iniwanan na niya yung kanyang pamilya. Doon na siya nanirahan sa mga libingan. Meron ka bang mahal sa buhay na malayo sa iyo ngayon? Wala kang magandang communication? Parang ganito.
Itong demon possessed na to, wala na siya magandang communication sa kanyang pamilya. Malayo na siya sa kanyang pamilya. Meron ka bang pamilya na sobrang influence ng mga bisyo? No? At kapag lasing, kapag mayroong problema, sinasaktan na ang kanyang sarili? Meron po ba tayong ganito? O, ikaw to. Meron bang times na sinasaktan mo ang sarili mo? Sinasabunutan mo ang sarili mo, sinusuntok mo yung sarili mo, inuumpog mo yung ulo mo, dahil hindi mo na kaya, maybe dahil sa iba't ibang mga napagdaanan mo, at lagi kang umiiyak. Na-experience ko po to before na makakilala kami sa Lord. Hindi ko sinasaktan sarili ko, pero lagi akong umiiyak halos gabi-gabi. Na-experience ko po yan because the time, nung bago pa namin makilala ang Diyos, we were broken family. No? Wasak yung pamilya namin before na makakilala kami sa Panginoon. Sino po rito naka-experience ng ganito? No? Ganitong sitwasyon, ganitong kondisyon. May pag-asa pala. Kung meron kang ganitong sitwasyon, kondisyon ng pamilya mo, ikaw mismo, may pag-asa. Nung ma-encounter nitong lalaki na to si Jesus, na bago ang lahat. Nung makilala nitong lalaki na to si Jesus, na bago ang lahat. Nung makaharap nitong lalaki na ito, ang Panginoong Jesus, na bago ang lahat sa kanyang buhay. Okay, some observations from this story. Number 1, the mercy of Jesus is for all families. Yung awa, yung habag ng Diyos o ni Jesus ay para sa lahat ng pamilya. Ang ibig sabihin ng mercy, it means His pity or God's pity, compassion, and kindness toward people. It is His tenderness of heart toward the needy. It is God's patience in action. Ibig sabihin, yung puno na ang salop at dapat ka nang kanusin ng Diyos, pero pinagpapasensyaan ka pa rin niya. Ito po yung mercy na tinatawag. Yung dapat ka nang kanusin, dapat ka nang i-judge, dapat ka nang paluin. Dapat ka nang saktan, pero pinagpapasensyaan ka pa rin ng Diyos. Ang tawag doon ay mercy ng Diyos. Awa ng Diyos sa iyo, sa atin, habag ng Diyos. Mercy is not something God owes us or owes to us. But it is something God extends in kindness and grace to those who do not deserve it. Ibig sabihin, yung wala namang utang ang Diyos sa iyo, at hindi naman tayo karapat-dapat sa kanyang kabanalan, pero mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Mercy po ang tawag doon. Sino ba rito ang karapat-dapat na pagpalain ng Diyos? Wala. Pero kinakahabagan tayo, pinagpapala ng Diyos, that's mercy. Yung hindi mo deserve pero ibinigay ng Diyos sa'yo, that's mercy. Sino ba rito sa atin may deserve ng blessing ni Lord? Wala sigurong may deserve dito. Kaya lang tayo may blessing because of His mercy and grace sa buhay natin. At ang mercy, ang awa ng Diyos ay para sa lahat ng pamilya. Itong demon-possessed na to, hindi naman niya hinanap si Jesus. Yung pamilya niya, hindi naman nag-pray para sa kanya. Yung pamilya niya, hindi naman hinanap si Jesus para siya ay gumaling. No. Ang Panginoong Jesus ang humanap dito sa lalaking ito para siya'y lumaya at gumaling. That's the mercy of our Lord. Alam niyo ba yung region na yon ng mga Gadareno, ito ay isang lugar ng mga hentil na mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. The land were filled with idolatry, with unbelief, with uncleanness. Yun yung region ng mga Gadareno o Gadarenes. No? Yun yung region nila. Mga taong
Walang pagkakilala sa Diyos, mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga taong namumuhay sa karumihan. But still, Jesus, who was a Jew, purposefully and mercifully went and ministered to them. Si Jesus po ay Hudyo. Ang mga Hudyo hindi pumupunta sa region na yon. Dahil yung region na yon ay hindi mga Hudyo, hindi mga Israelita, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, marurumi ang buhay ng mga tao ron, kaya ang daming baboy. Sa mga Hudyo, bawal ang baboy. Hindi sila nag-aalaga ng baboy, hindi sila kumakain ng baboy. Sa region na yon, ang mga business ng mga tao ron, mga baboyan. Kaya walang Hudyo na nakatira doon. Iniiwasan nila, nilalayuan nila ang lugar na yon, pero pinuntahan ni Jesus. That's mercy. Maybe tayo ay parang itong lalaki na to. Hindi natin kilala talaga ang Panginoon sa buhay pa natin. Maybe sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, hindi lamang ito yung rebulto. Ang Diyos-Diyosan, ito yung mga bagay na mas pinapahalagan mo kaysa sa Diyos. Maybe pera, trabaho, barkada, bisyo, mga bagay na mas mahalaga sa iyo, no, kaysa sa Diyos. Maybe para tayo itong lalaki na to, wala pang faith, mahina ang faith. Marumi ang buhay. Because of sexual immorality, because of stealing, because of lies, marumi ang buhay. Or maybe, no, tayo galing ro sa sitwasyon na naging masama yung buhay natin. No, puno tayo ng galit, puno tayo ng selos, ng rebellion, hatred, envy. No? Maybe para tayong itong lalaki na to na sinapian ng masamang espiritu. Ibig sabihin, ano man pala yung buhay natin in the past o buhay mo ngayon. Sinasabi natin, nakikita natin, para kung itong lalaki na to, marumi ang buhay ko. Masama ang buhay ko, mahina ang faith ko. Wala pa akong talagang pagkakilala sa Panginoong Sus. Pero tandaan natin, mahalaga ka pa rin sa Panginoon. Ano man ang buhay mo ngayon. Tandaan mo yan. Mahalaga ka pa rin sa Panginoon. Ano man ang buhay mo ngayon. Hindi ka niya nakakalimutan, malayong malayo ka man. Maging sino ka man, ikaw ay kanyang pupuntahan. Katulad nung yung tao na yon. Malayo. No? Ibang lugar yon, ibang isla yon, pero pinuntahan ni Jesus. Nagbangka pa sila Jesus. Sinalubong pa sila ng bagyo, pero nagpatuloy sila hanggang makarating doon sa lugar na yon. Ano man ang iyong pinagdaanan sa buhay, tatanggapin ka niya ng bukas ang kamay. Yes, kahit dapat ka ng parusahan, ikaw ay kanyang pinagpapasensyahan. Kahit hindi ka karapat-dapat, mabuti pa rin sa iyo siya at tapat. Amen. Si Jesus ay para sa iyo, hindi laban sa iyo. Lahat ng yan ay nagpapakita ng awa ng Diyos sa atin, ni Jesus sa atin. Yung habag niya sa atin. That's mercy. Yung kang hindi ka deserving, pero tinulungan ka niya, pinagaling ka niya, niligtas ka niya, binuo niya yung buhay mo, yung pamilya mo. That's mercy. Hindi mo siya hinanap, pero ikaw ang kanyang hinanap. Lumayo ka, pero nilapit ng kanya. That's mercy. At ang mercy ng Diyos, ang awa ng Diyos ay para sa lahat ng pamilya. Para sa ating pamilya. Pwede ba sabihin mo po siyang katabi, ang awa ng Diyos ay para sa iyo at sa iyong pamilya. Amen. Pangalawa, unbelief is an open door to demonic influence. Yung kawalan ng pananampalataya, ito ay isang bukas na pinto sa mga
kaaway. No? Kaya kapag ang isang tao ay walang pananampalataya, parang binuksan niya ang pinto para atakihin siya ng kaaway. Para impluwensyahan siya ng kaaway. No? Itong lalaki na to, hindi pa niya kilala si Jesus that time. Maybe maraming open door sa kanyang buhay at isa yung unbelief. Hindi binanggit ang Bible, ano pa yung mga kondisyon niya? Meron ba siyang galit? Meron ba siyang sama ng loob? Tandaan niyo po ito, pakinggan niyo po. Napansin ko po, sa matagal ko na pong pagpapastor, ang isa sa pinakamalakas na ginagamit na kaaway, kaya siya nakakapasok sa buhay natin, na demon possess. Ito, ang dami ko po na-encounter na to, na demon possess na ito ang naging dahilan kung bakit sila na demon possess. Alam niyo kung ano? Anger. Galit. Kapag po meron ako na-encounter na demon possess, kapag po kinakausap ko, o kaya after nang ma-deliver, gumaling na, laging ang dahilan, galit siya. Galit siya sa dati niyang boyfriend, galit siya sa kanyang nanay, o tatay, o pamilya, galit siya sa isang tao. At yun yung sobrang nagiging open door. Kaya ang kaaway nakakapasok. Tandaan niyo po, ito yung mga gawa ng kaaway sa buhay ng tao. Yung sounds, parang nagkaroon ng echo. Pakibawasan nga ng treble, yan. Ito yung mga gawa ng kaaway sa buhay ng lalaki. No? Number 1, yung slavery. Slavery. Kinontrol ng evil spirit itong lalaki na to. Naging sunod-sunuran yung lalaki na to, naging alipin siya ng evil spirit. Slavery. Ito gawa po ng kaaway ito, yung bang aalipinin ka niya. Pag sinabi ng kaaway, binulong sa'yo, o nakawin mo yung pera ng nanay mo, nanakawin mo. O pumunta ka ron sa barkada mo, gawin nyo to, gagawin mo. Sunod-sunuran ka. Yung bang ayaw mo naman, pero alipin ka eh. Slave ka eh. Gagawin mo na lang. Pero ayaw mo. Pero sumusunod ang paa mo, sumusunod ang kamay mo. Sa isip mo, ayaw mo. Pero napapasunod ka kasi nga, slave na tayo. Naging alipin ka na ng kaaway. No? Yan ang ginagawa. Yan ang gawa ng kaaway. No? Yun yung nangyari doon sa lalaki. Naging slave siya nung evil spirit. Pangalawa, na ginagawa ng kaaway sa buhay ng mga pamilya, no? Separation from family. Separation. Inilalayo ang miyembro ng pamilya sa kanyang pamilya. Restlessness. Isa yan sa gawa ng kaaway. Restlessness. Kawalan ng kapayapaan. Ito yung nangyari doon sa lalaki. Kaya nga gabi-gabi, yung lalaki na yun sumisigaw. Sumisigaw doon sa mga libingan. Nagwawala. Walang kapayapaan. Naranasan niyo po ba ito? Restless ka? No? Hindi ka makatulog. Lagi kang balisa. Lagi kang takot. Gawa ng kaaway yun. Wala kang kapayapaan. Si Jesus nagbibigay ng kapayapaan eh. Kapag wala ka nito, baka under attack ka ng kaaway. Kapag si Jesus naghahari sa atin, dapat kapayapaan ang naghahari. Kapag walang kapayapaan, and you are restless, maybe kaaway ang kumukontrol sa'yo, ang nag-i-influence sa'yo. Tingnan natin to. Ito yung gawa ng kaaway. Paano mo to i-deal? Paano mo to harapin? Suicidal. Harming of self. Sinasaktan ng sarili. Yan ang gusto ng kaaway, saktan mo ang sarili mo. Sirain mo ang buhay mo. Magpakamatay ka. Yun ang gawa ng kaaway. Sino rito na-experience na to? No? You are under attack kapag na-experience mo to ngayon.
Laging pumapasok sa isipan niya, mag-suicide kaya ako? Kaya lang masakit eh. Ano kaya yung hindi masakit? Diba? Sino rito nakakaisip ng ganyan? It's the work of the enemy. Kung may mga magulang, mga magulang narito, kung meron kayong anak na ganito, bantayan nyo na, mag-pray na kayo maigi para sa kanya. Kausapin nyo, i-counsel. Kung meron kayong ganitong mga anak. Ngayon, kung kayo ito, humanap kayo ng tutulong sa inyo. Magpa-counsel kayo. Sabihin ninyo sa leader, ganito yung nararamdaman ko. After po nito, kung talagang ito po nararanasan ninyo, magpa-counsel po kayo sa mga leaders para mapagpe-pray kayo. Gawa ito ng kaaway. Lalo na kung matagal nyo na ito nararanasan, no? Matagal nyo na ito na-experience, pabalik-balik, you need counsel, seek help. No? Palakasin nyo yung faith ninyo. Ang panlaban dito, faith eh. No? Palakasin yung faith. Paano ba lalakas yung pananampalataya? Laging makinig na salita ng Diyos. Laging magbasa ng Bible. Lalakas yung pananampalataya mo. No? Ma-overcome mo itong gawa ng kaaway na ito sa buhay mo. Tandaan mo to, ang kawalan ng pananampalataya sumisira ng buhay at pamilya. Okay, pangatlo. Demons will kneel down at the feet of Jesus. Ito yung makita natin sa kwento na ito. Yung demonyo, yung evil spirit na naroon sa lalaki na yon, nung dumating si Jesus, nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni Jesus. Walang demonyo na makatatalo kay Jesus. Kahit 3,000 pang demonyo yan, kahit na 6,000 pang demonyo yan, luluhod yan sa pangalan ni Jesus. Ganon kamakapangyarihan si Jesus. Sa Filipos chapter 2 verse 10, basahin niyo po. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Lahat ng nilalang luluhod sa pangalan ni Jesus. Ganon kamakapangyarihan si Jesus. Kaya nga, huwag mong katakutan ng kaaway. Huwag kang matakot sa kaaway. Kung merong ginagawa ang dyablo sa buhay mo, kumikilo siya sa buhay mo, huwag kang matakot. Dahil ang dyablo ay tinalo na ni Jesus 2,000 taon na nakararaan nung si Jesus ay namatay at muling nabuhay doon sa krus. Amen po ba? The enemies are afraid of us. Tandaan po natin. Takot ang kaaway sa atin dahil si Jesus ay para sa atin at ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kailangan mo lang malaman yon. Tumayo ka sa katotohanan na yon, na si Jesus ay para sa iyo at ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Greater is He that is in us than he who is in the world. 1 John chapter 4, verse 4. Mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos na nasa atin kaysa sa Espiritu ng sanlibutan, sa Espiritu ng kaaway. Amen po ba? Kaya hindi mo dapat pala katakutan ng kaaway o ang evil spirit. Hindi mo dapat katakutan ng gawa ng kaaway dahil talunan na yan. Kaya pag merong evil possess, no, huwag kang matakot. Huwag kang tatakbo. At sana ma-experience ninyo na meron kayo ma-encounter para patatagin yung faith natin. No? Sabi mo sa iyong katabi, sana ma-experience mo na merong evil possess sa harapan mo. Alam nyo, yun ang magpapatapang sa atin. At malalaman mo yung authority mo. Pag ikaw takot, doon sa umahaba ang dila, umiikot yung ulo, no? Marami po ako na-experience dyan. Pinatapang ako ni Lord at binigyan ako ng authority. Dahil nung hindi ko na-experience yan, wala. Pero na-experience ko yon, no? Nakita ko yung authority ko.
bilang Christian, hindi mo kailangan maging pastor para magkaroon ka ng authority. Yung pagiging believer mo, yung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, meron ka ng authority noon. Kapag ginamit mo yung pangalan ni Jesus, kahit umiikot pa yung ulo niyan, 360, kahit lumilipad pa yan, no? Sa pangalan ni Jesus, lalayas yung evil spirit. Marami ko na-experience na ganyan. Kaya po, huwag kang matakot. Always declare the name of Jesus over your life, over your family, over your situation. Always declare the name of Jesus. Yung pangalan ni Jesus may kapangyarihan. Hindi yung pangalan ko, hindi yung pangalan mo. Pangalan ni Jesus. No? Sa pamilya nyo, always declare the name of Jesus. Always worship the Lord at your home. Kung ang pamilya mo, gusto mo talagang ma-impluwensyahan ng Panginoon, sa bahay mo, mag-worship ka. Ideklara mo ang pangalan ni Jesus sa bahay mo, sa pamilya mo. In the presence of the Holy Spirit, demons flee. In the name of Jesus, the works of the enemies break down. Yung Holy Spirit, i-pursue mo. Yung presensya ng Diyos, i-pursue mo. I-welcome mo ang presensya ng Diyos sa bahay mo. Amen po ba? Always ask the Holy Spirit na siya ay manahan sa iyong pamilya, sa iyong tahanan. Hindi natin kailangan matakot. Tinalo ni Jesus mga gawa ng kaaway. Sa kanya, pamilya ay matagumpay. Pang-apat po, Jesus is the restorer of broken families. Wala na pong iba. Si Jesus ang nagre-restore ng mga broken families. Siya ang bumubuo ng mga sirang wasak, sirang buhay, sirang relasyon. Si Jesus yung bumubuo niyan. Yung pamilya nung Geraseno na yon, sira, wasak. Dahil sa kanyang pagiging demon-possessed. Doon siya nanirahan sa mga libingan. Wala siyang komunikasyon sa kanyang pamilya. But when Jesus encountered him, he was delivered from demon possession and he was restored back to his family. Meron ba tayong broken home ngayon? Meron ba tayong broken family ngayon? Broken relationship? Meron bang dapat ayusin sa ating pamilya? Gusto mo bang maayos yung pamilya mo? Ang susi, si Jesus. Si Jesus yung susi para mabuo yung pamilya. Para mabuo yung buhay, mabuo yung relasyon. The Lord Jesus is the key to a happy, strong, and united family. Gusto mo ng masayang pamilya? Malakas na pamilya, matatag na pamilya, nagkakaisang pamilya? Si Jesus ang kailangan natin. Papasukin natin si Jesus. Invite natin si Jesus sa ating pamilya. Ipakilala natin si Jesus sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Believe in the Lord Jesus. Magkaroon ka ng genuine encounter kay Jesus. Hindi relihiyon, si Jesus ang kailangan natin. Relationship. Genuine encounter kay Lord. I-surrender mo yung buhay mo kay Jesus. Buksan mo yung tahanan mo para kay Jesus. Invite mo si Jesus sa iyong pamilya, sa iyong tahanan. Kapag kinaligtaan natin ng Panginoong Jesus, makikita ninyo, unti-unti wawasakin ng kaaway ang pamilya natin. Unti-unti wawasakin ng kaaway ang relasyon nyong mag-asawa, mag-ama, magkapatid, mag-ina. Unti-unti wawasakin ng kaaway. Iniintay lang ng kaaway na mawala ka sa Panginoong Jesus para siya makapasok sa pamilya mo. Kaya always be connected with the Lord Jesus. Kay Jesus ka sumampalataya, aayusin niya ang iyong pamilya. Lastly, panglima, restoration is for those who wants Him as their Lord and Savior. Sila lang
na tumatanggap kay Jesus, sumasampalataya kay Jesus, ang mabubuong pamilya, ang maayos ang pamilya, ang magtatagumpay ang pamilya. Yung mga tao roon sa region na yon, they rejected the Lord Jesus. Nung makita nila yung himala, na yung demon possessed ay lumaya, gumaling, tumino, imbis na magdiwang yung mga tao doon sa lupain na yon, sa region na yon, natakot sila. At yung takot na yon, hindi banal na pagkatakot. At pinalayas nila, pinaalis nila si Jesus sa kanilang lupain. Sayang. Alam niyo kung bakit nila pinalaya? Sabi ng mga Bible scholar, yung ibang mga komentarista, kasi ang business ng mga taga roon, marami ay babuyan. Di ba namatay yung 2,000 baboy? Parang ganito, naku, yung Jesus na yan, no? Sinira ang negosyo natin. Yung Jesus na yan, no? Dahil dyan, nalugi tayo. Nagsara ang business, nawalan tayo ng trabaho, dahil dyan, kay Jesus na yan. At yung mga tao ron, nireject nila si Jesus. Iba ang custom nila, iba ang tradition nila ron, iba ang kultura nila, iba ang pananampalataya nila, at ayaw nilang pakikialaman sila ni Jesus. Ayaw nilang babaguhin sila ni Jesus. That's why they rejected the Lord Jesus. Alam niyo, ang discipleship, baguhan ng buhay. Ang discipleship, ayusan ng buhay. Baguhan ng buhay. Iko-correct ka ng Panginoon. Iko-correct ka ng leader mo. Discipleship yun. Ayaw nila ng discipleship. Ayaw nilang pinapakialaman sila. Dahil meron silang sariling kultura, meron silang sariling tradisyon, meron silang sariling beliefs. And they rejected the Lord Jesus. They miss revival. They miss the opportunity to serve the Lord Jesus. They miss the visitation of Jesus. They miss new life. They miss new beginning. They miss salvation. They miss restoration of their families. Sayang, ang dami nilang na-miss dahil nireject nila ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Ang ganda sana ng gagawin ng Panginoong Yesus sa buhay mo, sa iyong pamilya, pero nireject mo siya dahil ayaw mong pinapakialaman niya ang buhay mo. Ang ganda sana. Ang kanyang plano higit sa iyong plano, ang kanyang kaisipan higit sa iyong kaisipan. Ang ganda ng future mo kay Jesus. Hinihanda na niya, kaya lang if you reject Him, wala siyang magagawa. Hindi niya tayo ginawang robot. Binigyan niya tayo ng sariling pasya. Do not miss this chance of salvation, restoration, healing for you and for your family. Huwag mo itong i-miss. Gustong kumilos ni Jesus sa buhay mo, sa pamilya mo. Gusto niyang iligtas ang pamilya mo. I-restore ang pamilya mo. Gusto niyang pagalingin ka ang iyong pamilya. Gusto niyang kumilos, pagpalay ng pamilya mo. But you must allow Him. You must accept Him. You must receive Him into your life, into your family. Kailangan mong tanggapin si Jesus. Do not resist Him. Do not reject Him. Just accept Him. Lord, ito po yung buhay ko. Pinagkakatiwala ko po sa iyo. Alam ko po, mas maganda ang plano mo kaysa sa akin. Alam ko, mas alam mo ang dapat kong lakaran kaysa sa akin.
Ayusin mo po yung buhay ko, yung pamilya ko, dalhin mo po sa pinakamainam na plano mo sa buhay ko. Dalhin mo po ako doon, Panginoon. Tandaan mo, Jesus is more important than your business. Jesus is more important than your tradition. More important than your custom, than your culture, than your beliefs. Mas mahalaga si Jesus. Kaysa sa mga nakalimulatan mo na, mas mahalaga si Jesus. Kaysa sa tradisyon mo na kinalakihan mo na, ipinasa sa iyo ng mga magulang mo, mas mahalaga si Jesus. Mas mahalaga si Jesus kaysa sa trabaho mo. Huwag mo ipagpapalit si Jesus sa negosyo mo, sa trabaho mo. Yung mga tao roon sa lupain na yon, pinagpalit si Jesus sa kanilang business. Accept Jesus now. Meron siya magandang bagay na gagawin. He is our restorer. Mabibigla ka sa magandang bagay na gagawin ni Lord sa'yo. Maybe may mga magbubulong sa'yo, may kokontra sa'yo, sa iyong gagawing desisyon pagsunod kay Jesus, ignore them. It's between you and the Lord Jesus. It's between you and the Lord Jesus. Kung meron mang alisin ang Lord sa iyo, hayaan mo lang. May aayusin siya, talagang may aalisin. Hayaan mo lang. May ipapalit siyang mas mainam. May ipapalit siyang mas maganda. May ipapalit siyang mas matibay. Surrender mo. Pagtiwala mo sa Jesus. Pagtiwalaan mo siya. Alam niya lahat ang makabubuti sa atin. Pagtiwalaan mo siya. Huwag kang matakot. Huwag kang magduda sa kanyang kakayanan. Napakabait niya. He was so merciful, so loving, so gracious. Amen. Alam niya ang kanyang gagawin para sa atin. Amen. Tumayo po tayo, palakpakan natin si Lord. Malakas ang palakpak sa Panginoon.